Matapos ang ilang buwang negosasyon sa pagitan ng Iran at Amerika, ngayon ay bumalik na uli ang giyera dahil ayon kay Trump ay niloloko lamang umano siya ng Iran kaya tutuluyan na niya ito kung saan naglunsad na ang Amerika ng dalawang magkakasunod na massive wave of strikes sa Iran na sumira sa maraming assets, military facilities at buhay ng mga sundalo ng Iran. Ang marupok na kapayapaan sa gitnang silangan, ang isang tigil putukan na dapat sana ay manatili, ngunit ngayon ay nasira na. Sa nakalipas na 48 hours, ang Strait of Hormuz, ang pinakamahalagang ugat ng enerhiya sa mundo, ay muling naging isang war zone kung saan naglunsad ang mga puwersa ng Amerika ng massive wave of strikes sa Iran at opisyal na idiniklara ni Trump ang kamakailang tigil putukan na tapos na. But they're bad people. They're bad people. I don't like these people. Ayon sa report, habang nagluluksa ang rehimeng Islam sa libing ni Khamenei ay nanawagan ito kay Trump na huwag itong gumawa ng mga banta o atake at yan ay sinunod naman ni Trump bilang respeto sa kanilang libing. You know, they asked for a timeout. They wanted to go to the funeral of Khomeini. And I said, give it to them. And they start shooting missiles. I mean, it was a crazy thing. Now, we did kill him, so I guess you have to look at it that way. But the funeral took place, and they wanted to have a period of time, and they also asked that we not kill them. And we said, we're not going to kill you. They were worried we'd kill them during the funeral. I mean, if you can believe it, what a crazy... Did you ever think I'd be doing this for a living? Ngunit nagsimula ito sa isang serye ng mga pag-atake ng Iran sa tatlong barkong pangkomersyo na dumaan sa Strait of Hormuz. Ang tatlong barko na pagmamay-ari ng Qatar, Saudi at UAE, mga tanker na nagbibigay ng mga mahahalagang gasolina sa pangdaigdigang pamilihan. Kaya't bilang direktang paghihigante ay sinimula na ng US Central Command ang pag-atake noong Martes. بندر عباس یا ابوالفضل دوباره جنگ شروع شد. وای وای یا خدا یا خدا اوه اوه خارش گانو نیا نیا اوه باران Isa itong malawakang pag-atake at ayon sa CENTCOM ay 80 target ang kanilang winasak sa Iran tulad ng air defense system, coastal radar sites at anti-ship missiles capability ng Iran, kabilang ang 28 fast attack boat ng IRGC sa Bandar Abbas, Qasim at Sirik sa Iran. Hindi naman nagpatalo ang Iran at agad itong gumanti ng drone at missile strikes sa mga base ng militar ng Amerika sa Bahrain. Sa ngayon ay sarado na muli ang Strait of Hormuz. Giit pa ng Iran, ang lahat ng barko ay dapat umanong makipag-ugnayan sa kanila upang makadaan, habang pinapanatili ng Amerika na ang mga katubigang ito ay dapat manatiling bukas sa internasyonal na trapiko. Ayon kay Trump, para sa kanya ay tapos na umano ang Memorandum of Understanding at ayaw na niyang makipag-ugnayan sa Iran. Ani Trump, mga basura sila, mga sinungaling sila sa kanyang paningin. Sayang lamang umano ang oras kung patuloy silang kakausapin. Mga baliw umano sila at para sa kanya ay tapos na ang usapan. Sa mga inilabas namang satellite image ng American think tank ay kanilang ipinakita ang mga pinsala sa Iran dahil sa mga pag-atake ng Amerika, kabilang ang dalawang underground, mga shift-lift dock sa Bandar Abbas at mga communication at airports sa Sirik, habang iniulat naman ng isang Iranian media na 8 IRGC umano ang kumpirmadong todas. Ngunit kahapon ng umaga, abay muling umatake ang Amerika sa Iran kung saan tinarget naman ito ang Southern Iran at makikita ang mga usok sa Bushehr, habang hindi pa makumpirma kung ano ang mga sinira ng US Air Force.
Naglabas din ng banta si Trump sa Iran at sinabing magpapatuloy ang kanilang pag-atake sa Iran at kabilang sa mga plano ay ang pag-take over umano sa Karg Island ng Iran. Because maybe we'll take over Karg Island. You know, we may take over Karg Island. There's not a thing they can do about it. But I said, don't hit the pipes, just hit everything else. And they hit it. They may hit it again tonight. Sinabi ni Trump ang kanyang mga pahayag habang siya ay nasa Turkey, isang bansang miyembro ng NATO na malapit namang kaibigan ng Iran at Russia. Ayon naman sa Supreme Council of Cyberspace ng Iran na si Isatollah Sagami, si Trump ay nasa Turkey at kaya umano nila itong abutin o paslangin, ngunit hindi umano nila ito tinarget upang mapanatili ang mabuting relasyon sa mga kalapit na bansa. Dagdag pa nito ay ipapatawag umano nila ang embahador ng Turkey upang pagpaliwanagin kung bakit pinayagan ang mga pagbabanta nito ni Trump sa Iran habang ito ay nasa Turkey. Ngunit matapos ang mga banta ni Trump kahapon, madaling araw kanina, abay kabi-kabilaan na naman ang mga pagsabog sa Iran. ول کن بزن همونجا بیس بابا خوبه جاش خوبه Base sa inilabas na report ng CENTCOM kanina, ang winasak ng kanilang puwersa ay ang IRGC Salman Base sa Iran Shah at mga air defense system at surveillance radar sa Bushehr at Chabahar. Hindi nabanggit kung anong mga assets ng Amerika ang umatake pero kinakasangkutan umano ito ng mga fighter jets at US Navy destroyer. Siyempre, kapag sinabing destroyer ay matik dyan ang mga Tomahawk cross missiles. Tila sinayang lang ng rehimeng Islam sa Iran ang pagkakataong ibinigay ni Trump, kaya't isang malaking tanong ngayon ay tuloy-tuloy na kaya ang mga pag-ataking ito ng Amerika hanggang sa mapabagsak ang rehimen? At bago ang mga sakunang ito ay ipinakita muna ng US Central Command ang formation ng kanilang puwersa na handa umanong tumapos sa Iran.